Ayun, okay. Sige, ito na yung second video para sa pag-install nitong plugin na 'to. Okay, proceed tayo. So, bago ka mag-proceed sa video na 'to, dapat, natapos mo na 'to. Kung hindi pa, balik ka sa unang video ko, okay? Dapat kasi may VPN account ka na provided ng system. Kailangan kasi yan sa Wi-Fi, okay? Okay, punta na tayo dito ngayon. So, unang step natin na gagawin is kailangan natin siyempre i-add yung SSTP client account. Diba? I-add lang natin siya. So, okay. So, nandito yung client account ko. Ayan, nandito. Nandiyan naman siya. So, ang gawin natin, punta tayo sa Microtik natin. Ayan, simple Microtik lang. Ayan. O, kung sabi niya dito, mabilis lang naman, interface, click plus button, tas click SSTP client. O, simple, very simple lang, no? Bilis lang to. Interface, ayan, click natin. Tapos, plus button. Tapos, scroll lang natin to SSTP client. Yan. Okay. Punta tayong dial out. Ayan, dial out daw. Dial out. Okay. Yan, click ko lang itong dial out dito. Sa connect to, sabi, lagay lang natin dito yung vpn.yfree.network. Yan. So, lagay natin. Please. Next, yung port is 444. Yan, palitan natin siya. Tapos, user, lagay daw natin yung user dito na SSTP username. So, nasa Telegram natin yon. So, yung Telegram. Sabi sa inyo, hindi kayo makaka-proceed pag wala to. So, username. Okay, copy. Password. Copy natin. Copy natin yan. Teka, dito. Copy selected text. And paste natin siya dito. Yan. Okay. Then, click apply. Tingnan natin. Ayun. So, pagka-apply natin, next step tayo. Pinapacheck lang natin yung status kung connected ba siya. So, ano nga ba yung mga kailangan i-check? Nandiyan naman din sa document. No? So, pakita ko na lang yun sa video. Check natin yung status. So, punta daw tayo sa status tab. Dapat, meron siyang enabled, yan, running, saka connected. Tapos, meron siya dito, yan. So, may 150, saka yan. May local address, saka remote address. Pagka may ganyan na kayo, okay na yung step 2 nyo. Okay. Step 3, diba? Napakadali lang, onti na lang. Step 3, kakopy lang natin itong code na to sa Walled Garden IP. So, anong ginagawa nito? I-allow lang natin yung ibang mga website like GCash para kahit walang internet, makakabili sila ng voucher code. So wag kayong mag-alala kasi hindi gagana ng GCash app. Payment portal lang yung in-enable natin, hindi yung buong GCash app. So, mga user nyo, pag Walled Garden nyo, with yung GCash nyo dito, sinabi ko kanina, hindi lahat. So, payment portal lang ni GCash yung inalo natin. Enable natin. So, copy natin lahat yan. Yan. Yan, copy. Okay. Then, punta tayong terminal. Tapos, paste. Yan, paste. Yan. So, dami yan. Okay. Just enter lang natin. Wala lang. Gusto ko lang i-enter. Okay. Pag na-paste nyo na yan, double check lang natin kung na-add ba talaga. Nasaan na yan? IP, hotspot, tapos Walled Garden IP. Ayun. Destination host. Yan yon. Okay. So, may mga iba na naka-hide pa yan. So, right-click nyo lang muna. Show columns. Tapos, destination host. Para makita nyo. So, yan na lahat, no? Pag na-add na yan lahat, ayan. Okay na yung step 3, no? Nice. Okay. So, malapit na. Step 4 na tayo.
Sa step 4 naman, kailangan lang natin yung IP address ng Nodemco saka yung API key niya. Kailangan natin yan. I-take note natin yan. Okay? So, ako, nandito yata. Hindi ko alam kung pwede to. Tingnan natin. Ayun. Okay. So, ako, yung nung IP Nodemco ko is, ayan, 10.0.0.253/login. So, depende sa inyo yan, Depende sa inyo. Pwedeng main bendo nyo, pwedeng dedicated Nodemco lang. So, pwedeng main bendo. Ang recommend ko, main bendo o yung Nodemco nyo na dedicated. Ako, may dedicated ako. So, hindi yan nakabind. I mean, hindi yan naka-add sa portal ko, sa HTML template ko. Nakabind lang yan. Okay? Ito siya. Pakita ko na lang din para hotspot. Tapos, binding. Ayan, ito siya. Diba? Siya yan. Okay? Okay, siya yan. So, login lang tayo. Kasi kailangan natin yung tawag dito, yung API key. So, admin. Ako, di ko matandaan yung password ko. Wait lang, Admin. Hindi ko matandaan. 3D, 5G, 7J. Yan. So, yan yung Nodemco password, account ko. So, punta lang tayo sa system configuration. Tapos, scroll tayo sa pinakababa. System configuration muna. Tapos pinakababa. Ayan. Nasaan na yun? Ba't natin pupunta lagi rito? Wait lang, refresh natin. Ayaw niya. Lang. Ayan. Yan. System configuration. Tapos pinakababa. Ayan. Ito yung kailangan natin. Yan. API key. So, minsan generated lang yan. Ako, ginagawa ko. Pinapalitan ko na yung alam ko kasi dedicated ko naman to. Kunyari, Gcash. 1, 2, 3, 4. Pinapalitan ko na lang ng ganyan para madaling tandaan kaysa random letter, di ba? So, pwede rin naman, basta copy nyo, parehas lang. O yan, tas save. O copy nyo na yung yung generated dyan kanina. Tapos, yun yung gagamitin natin. So, alam ko na yung IP address ng Nodemco ko. Alam ko na rin yung API key. Okay? So, tapos na tayo sa step 4. Hawak ko na yan mga yan. Alam ko na yan. Proceed tayo sa step 5. So, kailangan kasi natin siyang i-bind. Okay? Sa app natin. So, ang gagawin natin, nakasulat naman dito, ang pag-bind daw is, kakausapin natin tong bot ulit, yung kaninang bot sa step 1. Yan. Okay? Tapos, itatype natin to, yung 1pi space, yung portal key, okay, space, yung payment reference number, space ulit, yung API key, di ba? Napakarami. Paano kayang-kaya yan? Madali lang yan. Okay? So, nandyan naman yung format nandyan. Okay, gagayin lang natin. Okay, sige. Sundan natin. Lipat ko dito yung portal key ko. Okay, yung ko. Yan, para nasa ibabaw siya. Okay. Okay, sige. Try natin. Kailangan daw natin is /1pi. Okay, /1pi space. Lagyan ko yan ng space, portal key. Yung portal key, yung pinrovide kanina. Ayun, ito. Diba? Yung nag-purchase tayo. So, copy na natin yan. Copy. Okay. Paste. Okay. Okay na. May portal ka na. Next, yung payment reference number daw. Okay.
Payment reference number. Payment reference number, ito, nasa taas. Yun. Yan. Pwede na natin siya i-click para makopy siya. Yun, no? Okay. Pwede naman manual kung gusto nyo. Pero iwasan nyo copy yung period, ha. O ako, kiniklik ko lang. Pwede naman daw. Okay. So, lagay tayo ng space ulit. Paste natin yan. Okay. Malapit na. Space, ano daw yung sabi dito? Your OnePi API key. Okay. Your OnePi API key. So, yan na lang. Last na lang. Balik tayo sa Telegram. Yan. So, space daw. Ang OnePi API key ko, ito. So, huwag nang kakalimutan, ha? Yan. Kaya sabi ko sa inyo, palitan nyo to, yung madali lang. Pero, siyempre, yung kayo lang nakakaalam at kayo lang makakahula. Okay? Kasi security yan. Okay? So, space Gcash 1, 2, 3, 4. So, yan. Na-build ko na yung command. So, enter lang natin. Ayun. So, you have successfully updated your OnePi API key. Okay, nakabind na. So, success na tayo dito. So, malapit na. Step 6 na tayo. Step 6, gagawa tayo ng port forward, no? So, ano yung port forward na yan para makakonect yung app ko sa Nodemco nyo? So, gagawin natin, madali lang yan. Okay, yung SSTP natin, ipo-forward natin sa Nodemco address na gagamitin natin, yung i-assign natin. Ayan, sinabi ko naman from step 4. Okay. So, mabilis lang. Navigate to IP, firewall. Okay, mabilis lang yan. Punta tayo dyan. Punta tayo IP daw. IP. Okay, firewall. Yun. Napakarami ko namang entry dito. Tapos, proceed to NAT tab. Okay. Click nyo tong NAT tab. Yan. Tapos, click plus button. Okay. Okay. Then, sa chain daw, sa general tab, ayan, add the following general. Sa chain is DSTNAP. DSTNAP. Yan. Tapos, destination address, ito daw, DST address, yung IP address daw ng SSTP. So, saan makikita yun? No? Sa interface, ito yung kanina, yung inad natin. Ayan, ito. Diba yan yung IP kanina, chinek natin yung status sa step 2. Yan. So, copy lang natin yan. Copy natin. Yan. Balik tayo sa not role. Paste natin dito. Yun. Okay. Next. TCP. Sa protocol, TCP daw. Okay. Okay. Add the following to action tab. Punta tayo action tab. Yan. Palitan natin to ng DSTNAT. Okay. Lapit na. To addresses, yung IP daw ng Nodemco na inassign natin. So, ang IP ng Nodemco ko, ulit, again, ayan, 10.0.0.253. Okay, 10.0.0.253. Okay, 2 ports, 80. Yan, then press, okay. Yun, okay na yan. No? Na port forward na natin. Okay. Ayan. Ngayon, pwede natin siyang i-test. Pwede nyo i-test yung yung port forwarding nyo, no? Gagawin nyo lang, yung interface kanina, kunin nyo yung IP address nun. Ayan, yung 150. Type nyo. Tinype ko lang yan dito. Okay. Ayan, /login. Dapat, lalabas to. So, ito na yung Nodemco natin. So, na-port forward natin siya. Success yung ginawa natin. Okay. So,
Proceed tayo sa next step. Adding widget. Ito, malapit na. Okay. I-add natin ngayon yung widget. So, medyo mahaba tong step 7 eh. Kasi, depende to sa portal na ginagamit nyo. So, kailangan natin siya i-identify kung ano. Dalawa yung portal na sinasabi ko is portal template 1 and template 2. So kailangan natin i-check ano nga ba siya? Ano nga ba yung template nyo na gamit nyo? So, magbibigay din ako ng mga sample. Kunyari yan, yung build ni Sir Arnil, iba yung template niyan. Yung build yung default template ni Sir Ivan, yung pinaka-default, iba rin yung pagkakabuo nun. So kailangan talaga natin siyang identify, okay? Okay, sige, proceed tayo. Sa template 1, if template 1 siya, check natin itong dalawang file. Itong login saka status HTML. So, kailangan natin siyang i-check daw. Tapos, kailangan, kung marami daw siyang HTML file code sa loob, template number 1 yan. Okay? So, magbubukas ako ng sample. Ito. Okay, teka. Hanap ako ng pang template number 1. Marami kasi nagpapagawa sa akin eh. Sino nga ba dito yung template number 1? Wait na, double check natin to. Ay, hindi yan portal 1. Ayan, ito. Ito yung sample ng portal number. So, check natin to si login saka si status HTML. Pag chinek nyo yan, yan o. Dami niyang code. Diba? Dami niyang code. So, template number 1 yan. Template number 1 yan. Check din natin tong si status din. Yan. So, ganun din, no? Dami. So, pang build number 1 yan. Template number 1 yan. So, ano naman yung mga sample ng template number 2? Yung kay, sinong mga gumagamit kay build ni Sir Arnil, yon mga template number 2 yun. So, mapakita ko sa inyo. Bilan, nasan yung akin? Yan. Main. Ayan. Kasi pag chinek nyo yung login HTML nila, yan, sa template number 2 daw. Pag chinek natin login, may ganito. Parang redirect lang. So, papunta sa redirect. Okay? So, buksan natin, try natin to. So, tulad nito, tingnan nyo. Pag tinignan ko yung login HTML niya, yan o. Isang code lang siya. Di katulad dito na napakadami. Yan o, napakadami, di ba? So, ayan, kay Sir Arnil yan. Tagagawa ng template. Yan. Kung pansin nyo, isa lang, di ba? So, yan yung template number 2. May sample pa ako rito. Ito, nagpa-build sa akin to si Dan. Yan. So, mapapansin nyo, pag binuksan nyo yung login HTML niya, yan o, isa lang din yung code. Diba? Wala siyang mga kung ano-anong HTML code na napakahaba. So, pang number 2 na build yon. Ayan, stated naman yan. So, basahin nyo maigi. Kailangan nyo kasi talagang i-identify kasi doon natin iba yung build niya o iba yung pagkakalagay natin ng plugin. Okay? Okay, sige. Proceed tayo. Ang gagawin natin, for template number 1, yun yung mahaba yung mga code. Kailangan natin buksan yung HTML saka status HTML niya. Login saka status HTML niya. Kailangan natin siyang buksan. Okay? Tapos, okay, wait. Punta ako sa sa code. Ayan. So, ito na, binuksan ko na. Depende yan sa portal nyo. Sa portal nyo talaga. So, kailangan nyo rin siguro pag nagpa-build kayo, kailangan nyo kontakin yung naglagay ng portal nyo, nag-setup. Okay. Pero ang madali lang naman, tatandaan nyo lang, kailangan natin hanapin yung pinakababa yun, kadalasan pinakababa yun. Hanapin natin tong body tag, end ng body tag. Yan. Yan. End natin yan. So, lagi yan. And stated ko naman dito. Kailangan lang natin siya hanapin. Tapos, i-add natin tong code na to. So, copy natin to. Copy.
Then, i-add natin yan sa ibabaw. Nakaganyan. Sorry, naka-add na pala to dito. Ayan. Kunyari, wala lang yan. Ayan. Naka-add yan. I-add natin dyan. Tapos, papalitan natin yung portal key. Yan, no? Your portal key. Nasaan yung portal key? Yun yung nasa Telegram. Nasaan yung portal key? Ito. Yun. Kita nyo to? Yan. Copy. Selected text. Yan. Palitan natin lahat yan. Ayan. So, ayan, no? Nagay ko na yung portal key ko. So, ayan. Ganyan lang siya. Ganyan lang yung pagkakabuild. No? So, pinagkaiba lang ng yung template na to, since dalawa yung kailangan natin lagyan yung status HTML. So, alapin nyo yun, katulad nito. Ayan. Status HTML na to, may body. Sa ibabaw niya, dun ko nilagay yung code. Diba? So, parehas na parehas lang. Okay? Yung template ko kasi dito, nabili ko lang. Parang, ewan ko kay Sir Arnel to. Not sure kung paano, basta nabili ko lang siya. Pakita ko sa inyo. So, sa template number 2 ko, ayan, teka, buksan ko. So, ayan. Ito siya. Yung login HTML niya, ayan, no? Naka-portal HTML lang. O, kailangan gagawin natin, pagka template number 2 daw, sundin natin, kailangan natin ma-identify yung main file niya. So, ang main file niya, ayan, portal HTML. So, dito tayo sa portal HTML. Ito yung sa akin, So, kailangan nyo talagang kausapin yung builder ng template nyo para dito. So, pero madali lang pag-identify. Tingnan nyo lang to. Ito, magbibigay ako ng example pa. Okay. Ito kay Dan. Ito, user ko to na malakas din magbuo ng Gcash eh. Pag tinignan mo yung niya, login HTML niya, iba sa akin, no? Sa kanya, g-connect.html. Sa akin, portal, iba-kaiba. So, sa kanya, sa template niya, ito yung pupuntahan ko, g-connect.html. So, ito yon. Yan. Yan yung i-edit ko sa kanya. Diba? Ayan yung HTML code niya, nandoon. Tapos, punta ka lang sa pinakailalim. Yun. Hanapin mo lang yung body tag o ayan, ito yung body tag niya. Yan, dyan. Lagay mo lang dyan yung code. Yan, ganyan. Huwag nyo pa kalimutan palitan yung portal, ha? Okay? So, yan. Okay, i-build ko na yung sa akin para ma-check na natin. Okay, balik tayo sa akin. Okay, sa portal HTML daw ako. Scroll tayo sa pinakababa. Hanapin natin yung body tag. Okay. Oops. Okay. May nakaiwan pa, di ba? Kasi naka-install na to dati. Okay. Ayun, ito yung body tag ko. So, sa ibabaw lang yan. Ibabaw nyo lang. May dash yan end yan ng body tag. So, yan. Sa ibabaw nyan, paste ko lang. Yan. Napalitan na rin yung portal key. O, reminder, portal key ha. Huwag niya kalimutan. Kailangan napalitan. Okay. Tapos, save nyo na. Then, upload nyo na sa template nyo. Sa HTML template nyo. Ako kasi iba yung pag-upload ko dito. Sinisync ko. Yan. Iba yung sa akin. Anyway, drag and drop lang yan. Alam nyo dapat kung paano mag-upload ng portal key. Ayun. Tapos na. Nagawa na natin yung yung widget. Sana nagawa natin. Okay, step 8. Check and celebrate. So, need natin siyang i-check sa portal natin, di ba? Ito, may sample ako dito na ginawa, si Eagle J Hotspot. Nagkaroon na siya ng letter G dito. Yan o. Di ba? Tapos button siya na pwede na bumili. So, tayo, try natin. So, ito yung sa akin, no? Dapat daw magkaka-G dito. So, refresh natin. You know, meron na siyang letter G. Okay. Tapos, pwede na siyang bumili. Ayan, no? So, lagay lang, di ba? Selected na. Tapos, kung ano yung prices nito, yun yung prices ng Nodemco. So, success yung pagbilian na natin, paglagay natin. Okay. So, ayan, no? Tapos, pwede na siya mag-proceed. So, na may video kung paano bumibili. So, yan, no? Di ba?
O, 'di ba? Napakadali lang gawin, 'di ba? So, yun, once again, thank you sa panonood. Sana maging successful yung paglagay nyo ng plugin na to. Sabi sa inyo, madali lang. Okay? Sa optional Telegram, sundin nyo na lang. Ito yung kasi notification. So, napakadali lang yan. Sundin nyo lang. Hindi ko napapakita sa video. Siguro sa next video na lang. Kasi optional lang naman siya. Hihiwalay ko siya sa main step. Okay? So, ayun, once again, thank you sa mga mag-a-avail. Sundan nyo din, PM nyo ako sa Facebook kapag nagka-problema kayo o kailangan nyo ng help, di ba? PM nyo ako, pero magre-reply ako, promise. Medyo matagal na kasi sobrang busy. PM nyo ako sa Facebook. Ayan. Ayun, sige, salamat.